Nangihinayang ka ba dahil sa bagong labas na ATV ng Honda? Pag-usapan natin. Tara! Let's go. Yo, I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back, better than last. Yeah, it's a new me, never gonna look back. I'm never gonna look back. Cause damn, I was built to last. You move slow and I move fast, and that's facts. Only I can make a change. Slowly take a step today. I will never be the same. Cause that's what it takes. Nandito ulit tayo sa Premyo Pagsanghan Branch para po igawa natin ng comparison review itong dalawang motorsiklo sa harap natin. Okay, ito nga po pala si Honda ADB 160 na version 1 at Honda ADB 160 na version 2. Sa totoo lang mga riders, medyo nakakapanghinayang talaga, di ba? Kung kakukuha mo lang ng version 1. Kasi nga naman, ngayon lang February, lumabas itong si version 2. Anyway, yung importante, syempre, yung nakakuha ka na at kailangan na gamitin sa trabaho. So ito, alamin natin yung kanilang pagkakaiba para po sa mga nangihinayang. Ito baka masagot po yung mga katanungan. By the way, ito po pareho yung ABS type. So, pinili nga po natin itong dalawang puti. Dito po sa version 1, matte white siya. At dito po sa version 2, naging glossy white na siya. Bali, meron po silang tigatlong kulay. Pero alam ko, marapit na ma-phase out po ang version 1 eh. Siyempre, dito na tayo sa version 2. So, tatlong kulay nga po dito sa version 1. Meron nga po itong white, red, and black. Samantalang dito po sa version 2, tatlong kulay din po. White, black, and then yung green. Yung katatapos lang natin ni-review. And then, hinahanapan natin ng pagkakaiba sa kanyang physical appearance. Wala naman ho halos. Maliban lang po dito sa side profile na nagkaroon dito ng butas ayan, sa air intake. Ito lang po ang nadagdag na napansin ko. Kasi dito po sa version 1, bali flat lang siya, di ba? Meron dito siyang emblem na Honda na silver ang kulay. And then kulay gold po yung isa pang emblem dito, yung model name po na ADB 160. At silver naman po ang kulay dito sa version 2. Wala na pong nakalagay na brand dito sa side profile. Nandito pa rin po yung sticker, isa sa specification. Ito pong Honda Selectable Torque Control. And then meron po dito nakamark na ADB. Ganon din po dito sa version 1. And then isunod natin po yung windshield. Pareho din naman po na clear visor. Wala naman silang pinagkaiba. Ayan, dito lang naka-extend siya. Dito medyo mababa. So yeah, adjustable din po yan. Hihilahin lang po itong bracket para maitaas. Then same lang din po sa lighting system. Naka-split type na headlight, full LED. Ayan, hanggang sa turning signals, wala namang pinagkaiba. And then sa tail light, same lang din po mga riders. Sa front suspension po, ganun pa rin, telescopic fork. At yun lang, sa mag wheels sila, nagkaroon na po ng pagbabago. Sa version 1 po kasi kulay bronze. And then naging matte black na dito sa version 2. So yung design po ng kanyang mag wheels, same lang din mga riders. Okay, syempre pareho din po sa braking system. Ine-expect ko may iba yung shape ng kanyang rotor disc, pero ganun pa rin po ang ginamit. Ayan, bali single disc na meron pong dual piston caliper at nandito po sa harap yung kanyang single channel ABS. So same lang din po dito sa version 2. Napansin ko lang yung dito sa ABS sensor po niya ay kulay black. And then sa dual piston caliper po pareho din black ang kulay.
Sa front tire, ganun pa rin po ang sukat, 110 by 80 by 14. Same brand, Federal na tubeless tire. Wala rin pong nabago sa kanyang twin suspension dito sa rear. Bali meron pong kulay gold na subtank na Showa brand. So same lang din po mula dito sa version 1. And then sa preno naman po, ayan, pareho po sila naka single disc na meron pong single piston caliper. Hindi po nabago. And then yung size naman po ng gulong dito sa rear ay nasa 130 by 70 by 13. Hanggang dito po sa kanyang footboard, wala namang nabago. Ayan, may rubber matting. And then pareho din pong alloy yung kaniyang footrest. Then meron pong kill switch sensor sa side stand. Pareho lang din po mga riders. And then sa grab bar naman po, bakal na matte black po ang kulay. Nagkaroon po ng pagbabago dito sa upuan. Dito po sa version 1, one tone lang po siya, kulay black lang. And then kulay puti na double stitch. At dito naman po sa version 2, naging two tone na po siya, may kasama ng kulay gray. And then kulay gray din po yung kanyang mga tahe, naka double stitch naman. At sa kanya pong tabas ng upuan, pareho lang din po. Ayan. Pareho lang din yung kanyang foam, hindi kalambutan pero okay na. Same sizes din po sa under seat storage. Nasa 27 liters po ang capacity. So ito hindi lang nakabukas, nakalak pa. Pero same lang din po mga riders. Hindi po siya nakakapag-fit ng full face helmet, half face lang. And then pareho din po sa fuel tank capacity, 8.1 liters. At meron po itong 45 kilometers per 1 liter na fuel consumption, 115 kilometers per hour na top speed. And then sa naked handlebar, pareho din po ng sukat. Magkaiba lang po lang kulay. Dito po sa version 1, kulay bronze. Kulay black naman po sa version 2. Pagdating naman po sa mga switches and button, pareho pa rin po nandito yung pinaka-control or joystick nitong instrument panel. Dito po sa gitna. Wala rin pong nabago sa switches and button. Idling stop, hazard lamp, electric starter, push button, high beam, low beam sign, wala pong passing light, horn, and then turning signals. At dito po sa version 2, same lang din po mga riders. Dito po sa charging port ng version 2, Type C, nagsosolo lang po. Ayan, fit po dito ang dalawang cellphone, basta pa side lang po ang lagay. So dito po sa version 1 naman, check natin ha. Yung nakalagay po na charging port ay USB ready po, Type A. And then pareho pong naka smart keyless. Ayan, katabi po yung fuel and seat button. Ganun din po sa version 2, wala naman nabago. And then sa instrument panel, standard pa rin po. Hindi pa po ito naka TFT display mga ka-riders. Ang naka TFT display po yung road sync edition. So pareho po sila ng sizes. Nasa 5 inches po yung laki ng kanyang screen. Pero fully digital na po siya mga riders. So hindi na po natin pag-uusapan yung specifications kasi same lang din naman po, pati po sa performance. Hanggang sa timbang po niya, pareho lang 133 kilos sa curb weight. Pareho din pong 780mm ang seat height at 165mm na ground clearance. Then sa muffler, same lang din po mga riders, wala namang pinagbago. Pareho din pong 900ml sa engine oil capacity. So dito na po tayo sa presyo. Lamang po ng 6,000 pesos ang version 2 kaysa sa version 1. So ayan, kita nyo naman po sa spot cash ng version 1 ng ADB. Bali 161,400 pesos. At 167,400 pesos naman po dito sa bagong ADB 160. Okay, sa down payment po, same lang din, 15,000. And then ayan po yung tatlong terms ng paghuhulog. At paki-screenshot lang naman po. Meron pa rin naman siyang pagkakaiba. Sana nakatulong po sa inyo itong ginawa nating comparison review para masagot po yung ilan yung mga katanungan. Dito nga po pala ito sa Premio Pagsanghan Branch, Pagsanghan Laguna. Hanggang dito na lamang po. Like, comment, and subscribe sa ating channel. Salamat po.